Alright, magandang araw sa inyo lahat and welcome back to another episode po natin. At ito, meron tayong pag-uusapan na napaka-importante po. Ano nga ba yung mga bagay, dokumento na dapat meron ng isang Pilipinong lalabas sa Saudi Arabia at ano yung mga bagay na hindi na dapat kailangan? Pag-usapan natin yan. Pero bago yan, nais ko munang bigyan ng idea at impormasyon ng ating mga kababayan dito sa bansang Kuwait. Dahil malapit lang naman talaga ang Kuwait, nais na natin bigyan ng pasadahan o pasadahin ang mga impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan sa bansang Kuwait. Dahil marami nagre-request, dapat daw isinasama ko na ang bansang Kuwait sa ating mga topic. Alam po ba ng ating mga kababayan sa bansang Kuwait na pinag-aaralan na po ang paglilipat o pagpayag na lumipat ang mga expatriates na wala hong employer's consent? Abay, magandang balita ito para sa ating ilan sa mga kababayan natin na nandyan sa bansang Kuwait. Well, ayon po sa isang top official ng Public Authority of Manpower, sinabi dito that they are considering allowing expatriates to transfer to a new employer without the prior consent to the current employer in case they violate terms of the job contract. So may kondisyones, hindi naman pala agad-agad. Acting Deputy Director of PAM, Fahad Murad, sinabi niya, any such move will not be allowed before confirming that the employer has violated terms of the labor contract or provisions of the labor law in the private sector. Currently po, ang mga expatriates sa bansang Kuwait ay hindi ho pinapayagan na lumipat or magpalit ng trabaho before the labor contract expire unless the employers allow them to do so. Expatriates in Gulf states are linked to their employers under the so-called kafala or sponsorship system. Several Gulf states kagaya po ng Saudi Arabia, including Kuwait and etc., have announced plan to scrap the kafala system but no concrete action has been taken. Pag-uusapan pa yan ng mga Gulf countries yung kafala system. Sinabi ni Murad sa diplomatic representative sa Kuwait that the Public Authority of Manpower ay careful na kinukonsidera ang mga series ng mga measure to facilitate the transfer ng mga expatriates from one employer to another. He gave no details, by the way. He said that the authority is acting as neutral body to ensure the rights of the employees and the employer. Samantala, maraming mga Pilipinong OFW ang makikinabang sa planong employment permit system expansion ng South Korea. Kung kayo po ay mga fan ng mga iniidolo nating Korean novela, K-pop, at nais mong trabaho sa South Korea para mas malapit ka na sa mga iniidolo nyo, aba, itong balitang ito ay napakaganda para sa inyo. Kinukonsidera na nga po ng South Korea na palawigin ang employment permit system o yung tinatawag nilang EPS para sa skilled workers na inaasahang mabebenepisyuhan ng libo-libong manggagawang Pilipino sa bansa. Ayon yan sa isang ulat. Subalit kailangan munang suriin ng South Korean authorities kung karapat-dapat ang foreign worker para sa mas mahabang kontrata. Halos 2 dekada nang umiiral ang EPS ng South Korea na nagbibigay daan para makapag-hire ang Korean employers ng foreign employers o foreign employees kung walang local workers na interesado sa trabaho. Saklaw umano ng programa ang mahigit kalahati na tinatayang 63,000 Filipino workers sa South Korea. Bukod sa factory workers, binubusisi rin ng South Korea na tumanggap ng domestic worker mula sa Pilipinas. Aba, opa! Batay sa ulat. Magkano naman kaya sasahurin dito? Pero siguro naman maganda-ganda bigayan dito. Malamig ang kapaligiran, nag-i-snow, tapos ang sasabihin pa ng ang lengguwahe ng amo mo, ako na lang sana pinili mo ako yun ang pilingin mo di ba? Umahingi na ba hingi mo sa politician, hindi matututo kayo mag-Korean. Napakaganda niyan. Ano pa? Pasadahan na rin natin ang nabalita natin kagabi na isang OTS
na nakakahiyaman pero dinudungisan ang ating imahe ng Pilipinas ang nadudungisan, hindi lang Pilipino. Ang NAIA security officer na inakusang nagnakaw ay suspendido na at kinaharap ang patong-patong na complaint. Office of the 4th Transportation Security Administrator of Aplasca on Wednesday said that security officer involved in theft at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 is now under preventive suspension. Gusto niyo ba makita? Pakita natin ulit ang kanyang naging... Ayan. Nakakahiya ho. Okay. Parakihin natin. Ayun. Hala, sige. Ay, nako. Ganda pa naman ng katawan ni ate, no? Balingkinitan, sexy. Kaya lang, kumakain ng dolyar. Kawawa yung jowa nito. Bugbog sarado pag wala na ibibigay na datong. Ate, mabulunan ka. Wilkins pa yata gamit mo. Napasama pa ang Wilkins nito. Ako. Ano lasa niyan, te? Ay, naku, may panyo pa pala doon. Lupit! Ate, hindi dapat ganyan ang ginagawa. Nakakahiya. Sana may message mo lang ako. Bigyan kita ng real. Hindi nga lang dolyar. Real nga lang. I'm so upset on. I'm really upset. Samantala mga minamahal na kababayan, huwag na natin pag-usapan yan. Si ate, nakakahiya ho. Okay? Nagpadala ng isang katanungan ng ating kababayan na si Pilyang Negrang Morena. Ang ganda ng pangalan ni ate. Pilyang Negra, pero Morena. Ano ba talaga? Sabi niya dito, sir, kailangan pa po ba ng ikama pag-exit na? Wala din akong kontrata dito sa amo ko kasi benta lang ako dito sa original kong amo. At hindi ko alam bakit may tumawa. Ayan, nakita niyo, comment sa aking Facebook page. Dalawang katanungan, dalawang sagot ang atin hong ibibigay. Una sa lahat, ang ikama ay necessary para sa pag-i-issue ng visa. Ngunit, pwede rin namang ma-issuean ng visa kahit walang ikama. Okay. Detail tayo ngayon. Sinabi ko na kailangan natin ng ikama whenever we want to get a visa. Sila yung mga documented. Kasi if you are documented naman, kailangan talaga natin ng visa. And for those tumakas sa mga employer dahil wala nga silang mga ikama, di ba? Expired madalas. Ano ang kailangan nilang gawin para ma-issuean ng visa? Mag-surrender sa police station. Deportation. Basma na lang yan. Yung fingerprint na lang yan. And then, issuean ng exit pass o exit travel. Travel document as well. Coordinated dapat sa polo yan para ligtas naman kayo at hindi kayo nagdadalawang isip at bakit ganyan yung aking buhok. Polotsky. Okay. So yun yun. Number 1 na tanong, nasagot na natin. Number 2, sabi niya dito, wala daw siyang kontrata. Hindi necessarily na kailangan ng kontrata if ang isang Pilipino ay mag-exit. Absolutely yes. Kasi exit na kayo, hindi nyo na kailangan ng kontrata. Tama? But if you are going to a vacation, ang purpose ng pag-uwi mo sa Pilipinas is magbakasyon. It is mandatory for you. Ako, sinasabi ko mandatory. Mandato. Kasi kinakailangan natin magpresenta ng kontrata if wala tayong OEC exemption. I'm talking about as of September 21, 2023. Okay? Kung mapanood mo man ang video na ito nang hindi ayon sa petsa na naipublish ko ito, malamang ay meron na tayong OFW pass. Pero since as of the moment, September 21, ay wala pa tayong OFW pass, what OFW does is they are getting OEC exemption. Ang OEC exemption ay binibigay sa mga babalik sa same employer na wala akong nagbago sa kanilang employment contract. But if you transfer to another employer, may nagbago sa kontrata mo, then absolutely you have to get a verified contract na kailangan dala-dala mo rin whenever you will go to the Philippines as vacation for vacation purposes. Kasi nga po, lumipat ka sa ibang employer, nagbago ang iyong kontrata,
nagbago ang mga detalye na nandyan sa kontrata mo. So you have to get a verified contract na kailangan mong ipresenta sa POEA kung wala kang OEC exemption. Yan ang mga dapat ninyong malaman. And, lubos-lubusin na natin since na pag-uusapan natin ng mga kailangan at hindi kailangan. Ano po? Sa mga susunod na araw ay maglalagay ng bagong sistema ang Saudi government sa lahat ng mga airport. Ito po ay natapik ko na kahapon sa ating Facebook Live. So ulitin ko na lang po for the sake ng mga subscriber natin sa YouTube naman. Magkakaroon po na tinatawag na Smart Traveler System na kung saan nakipagkasundo po ang isang ahensya sa national for fingerprint something, yung mga national ID natin sa Saudi Arabia, na maglagay ng bagong sistema na kung saan fingerprint pwede nang i-check kung ano yung mga status mo sa Saudi Arabia. Even the face, yung kahit yung mukha mo lang o mata, titingnan dyan, malalaman na nila kung ano yung mga meron sa iyong record. Yun yung mga pagbabago. So, kapag kayo ay may mga travel ban, for example, no, kasi kadalasan po hindi natin alam, may mga travel ban pala tayo. Let's say for example, nakakuha ka ng exit visa. Okay na ba yan? Do you think makakauwi na kayo ng Pilipinas if you have an exit visa? Definitely, yun yung naiisip natin, di ba? Pero huwag kayong magkampante dahil kapag kayo dumaan sa immigration at may nakita na kayo po ay may travel ban o travel restriction, malaking problema yan. Hindi kayo makakalabas ng Pilipinas. Ano-ano nga ba yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng travel ban? Halimbawa, may mga criminal cases, for example, o kaya sinampahan ng kaso against him, or kaya may mga pagkakautang na hindi ho binayaran. So ano ba ang gagawin natin at paano natin malalaman kung meron tayong mga travel suspension? Kung kayo po ay may mga Abshare account, all you have to do is to register, log in sa inyong Abshare account, and over there, tingnan nyo po yung other services. Makikita nyo po on the services there, sa ilalim nun, service suspension and travel restriction. I-click mo yan, ilagay mo lang yung ikama mo, and then boom, malalaman mo na kung meron kayong mga travel restrictions o wala. Yan ang mga dapat natin malaman whenever we are working in Saudi Arabia or residing in Saudi Arabia. Mahalaga na wala tayong record sa Saudi Arabia. Uwi tayo ng Pilipinas na wala tayong mga kaso. I hope at this very short video ay natutunan nyo na naman ang mga kahindik-hindik na impormasyon. Pangit naman pakinggan, kahindik-hindik. Okay? At sana ay maisa puso ninyo yung mga tinuturo natin dahil magagamit mo yan in the long run. Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan ko.